Okay, good evening. Dalawang araw yata ako nawala sa vlogging dahil nagkaroon kami ng mga series of meeting. Ano ba napag-usapan namin? Pinag-uusapan namin ang kabuhayan ng bansang Pilipinas at ano ang maitutulong namin, ang vanguard of democracy, anti-corruption, and anti-communism. So, yun yung pinag-usapan namin, kung ano ang maitulong namin. So, kung ano yung maitutulong namin, soon to be announced. Pero sinusubaybayan ko pa rin ang nangyari sa ating bansa. At lalo na yung dalawang partner ko na sa MUP, si Survivor at si General Macanas. Ang pinag-iisipan ko, si General Macanas lang ang kinasuhan nila. Tapos na isang narinig ko, hindi na daw nila nakikita si Survivor. So ano nangyari kay Survivor? Pero ang pupuntuhan ko dito, totoo talaga ang kasabihan, ang batas ay para lang sa mahihirap. Yun yung kasabihan eh. At sa nangyari kay General Macanas, parang halintulad ko yan sa sinasabing ang batas ay sa mahirap lang. Mayroong pinipili. Ang gobyerno natin, laging may pinipili. Kung titirahin or aksyonan ang malalaking o matataas na tao, ay kailangan utusan pa sila. Kailangan pa silang utusan ang mga otoridad bago kumilos. Pero ang mga ordinary, hindi na inuutusan ng otoridad, kumikilos na sila ayon sa batas. Yun ang masaklap sa atin ngayon sa ating bansa. Ang otoridad natin kumikilos pag alam nilang kaya nila. Pero kung alam nila na kaya silang banggain, hindi sila kumikilos. Kung hindi, napipressure sila, kaya lang kumikilos. Yun yung masaklap talaga. Yun ang pinupuntuhan ko ngayon. Yun ang kinasasama ko sa aking kalooban, sa aking mga nakikita. Kaya nyo lang yung kinakaya nyo. Paano yung malalaki? Hindi naman malaking tao. Malalaki o kaya mayroong pera na ihabla ka. Natakot kayo. Anong klaseng gobyerno tayo? Otoridad. Si General Macanas, sinasabi niya lang ang opinion niya sa mga nangyayari. Sabihin natin kung may nalabag sa batas, adi patunayan natin. Si Madam Cory Aquino nga, may kinasuhan siyang media ng paninirang puri. Pero hindi man nagtagumpay, hindi nanalo. Hindi siya hindi nag-prosper yung kanyang kaso. Ano yun? Sa mga bata. Yung magkaroon ng kudita, nagtago sa ilalim ng kama. Hindi naman nagtagumpay yun. Because you are the President of the Republic. Hindi yun paninira puri. Katotohanan yun eh. Because you are a public official.
ang lahat ng kilos mo pwedeng sitahin ng taong bayan dahil sinisweldohan ka, hindi yung personal. Katotohanan yun. Yun yung sinasabi ko. Ano? Tayong iba, mga otoridad, kaya nyo lang yung kaya nyo. Paano kung hindi nyo kaya? Hindi na kayo kikilos. Yun ang hindi ko gusto. Ako, sa totoo lang, ang kinakaya ko, yung hindi ko kaya, gagawin ko. Pero kung alam ko na isang ordinary lang, hindi ko siya pag-aksaya ng panahon. Kasi, nung nasa serbisyo ako, sa uniforme ko pa lang, natakot na sila. How much more kung gamitin ko pa yung baril ko? Di ba? Pero subukan mo doon sa mga oligarchy o kaya mga mayayaman na tao. Subukan mo yun. Kung hindi ka may kalalagyan ka. Yun ang point ko doon. Diyan, katulad din yan kay General Macanas. Kinasuhan. Ang nakakaintindi lang sa ibig ko sabihin, yung mga may idea tungkol sa sitwasyon ngayon. Yung mga ordinary, hindi nyo ma-pick up yung ibig ko sabihin. Ano? Kung ano man nasa isip nyo, kayo na mag-comment yan. Magbigay opinion kung nakukuha nyo ibig ko sabihin. Ha? Habang 2 araw ako wala sa vlogging, ay may ginagawa ko, nagsusubaybay ako. At ang isang bias yung mga ibang vloggers, na sinasabi na hinahanap sila dyan hindi sila hinahanap, nagsasalita pa nga, nagbablog pa nga eh. Na hinahanap na ng pulis. Pinakinggan ko yung tagapagsalita ng National Police. Yung katagang hinahanap na si General Macanas, wala doon eh. Kayo lang naglagay na hinahanap si General Macanas. Pero anyway, sabi nga ni General Macanas eh, analysis ninyo yun na hinahanap. Ano? Analysis niyo yung kaya hinahanap siya. O ang narinig ko after 3 days, kay Survivor, ang inahayag niya lang daw ay ang kanyang mga narinig at nakikita sa kapaligiran ng bansang Pilipinas. Anong daw ang violation doon? Yun ang narinig ko after 3 days kay General Survivor. So, sana tayo mga otoridad, hindi tayo uto-uto, hindi tayo utusan lang. Kahit isa kang private, isa kang patrolman, pag binasa mo yung batas at nakita mo ang Pangulo nag-violate sa Pilipinas, nag-violate sa batas, pwede mo hulihin mo. Di ba? Ganon ang ibig ko sabihin. Pero mabigat yun. Ibabaan natin ang pag-uusap. Ikaw private, ikaw corporal, nag-violate yung isang general. Hulihin mo. Alam mo, sa corruption, kitang-kita mo. Provided na kaya mong suportahan na ninanakaw niya talagang pera. Ganon ang gusto kong mga otoridad. Hindi yung private ka, ang kaya mo lang ulitin, private rin. Ay, hindi ko sasaluduhan yan. Pero kung private ka, hinuli mong general, hinuli mong mayor, gobernador, saludo ako sa iyo. Yun yung nagpapatupad ng batas because they violated the law. Ang kapasidad mo, ang otoridad mo, batas, hindi yung ranggo mo. Yun yung point ko ngayon dito. Ibalik ko ulit kay
General Macanas. Ano? Yung iba, hindi nyo kinakasuhan kasi natatakot kayo. Ha? Ito ngayon ang kahilingan ko sa mga nagsusuporta kay General Macanas. Dito natin makikita kung hanggang saan ang pagtutulong nyo kay General Macanas. Hindi yung ang gaganda naman comment nyo. Ito na ngayon, aatras kayo ngayon. Nagsitaguan kayo. Baka kasama ako inisip nagtago na si Mitran. Hindi, nagkataon lang naging busy ako that time kasi pinag-usapan namin ano ang may tutulong namin sa bansa. Okay. The followers of General Macanas, ipakita nyo ang suporta kay General Macanas ngayon. Yung mga salita nyo, panindigan natin. If you are a true Filipino, a blood of Filipino. May mga comment pa nga inuudyukan nyo. Kami. Ano? Pag inuudyukan nyo kami, suportahan nyo kami. Hindi lang puro salita. Mayroon pa nga magtuturo pa sa akin anong gagawin ko. Ngayon, sinunod ko kayo. Tapos hindi nyo naman tutulungan si General Macanas. Ipakita nyo ang gusto nyo mangyari. Magpa-interview ko sa mga vloggers o sa akin. Mag-comment kayo dyan, babasahin ko. Ganon. Ang gusto nating mangyari, hindi puro tayo comment ng comment na hindi kayang tumulong, sumuporta. Okay, so much for that. Yun lang yung pinuntuhan ko. Ang batas natin, para lang sa mahihirap, para lang sa maliliit, although may nakukulong rin, isolated. Katulad ni General Garcia. Katulad ni General Palparan, pinakulong ng komunista kasi delikado pag buhay pa si Palparan, mabibisto ang strategy nila kasi merong nakakita sa kanilang kahinaan. Kahinaan yun eh. Nakita ni General Palparan eh. Ha? Kaya natatakot kayo, kaya pinipilit yung kasuhan. Ngayon, kayo naman ang dikta kay tambalos-los, kontrolado nyo. Ay, matagal namin pinaghirapan niya, tapos ganun-ganun lang. Ituloy nyo, tambalos-los, para lalong lalala ang problema. Kayo sa Malacanang, First Lady, Speaker of the House, lumagay kayo sa inyong kinalalagyan. Doon lang kayo sa sarili nyong pangsyon, doon lang kayo. Huwag mong sabihin na bayaw mo ang presidente. What I mean, pinsan mo ang presidente. Presidente ka na rin. Ay, hindi maganda. Pero, napanggit ko yan, ano? Kaya gusto ko rin mapalitan yung mga barangay official, mga barangay captain. Kasi para mapalitan ang mga siga sa barangay. Ha? Barangay captain, ang kaibigan, ang barkada, ang kamag-anak, sila rin, barangay captain din. Ano yun? Pwede ba yun? Sana, kung kaibigan mo, barkada mo, kamag-anak mo si kapitan o si mayor, si gobernador, mag-low profile tayo para umangat ang pangalan ng inyong kaibigan, barkada, pinsan o kamag-anak. Ganun sana. Ha? Kasi bawat kilos nyo, tinitingnan ng taong bayan yan. Okay, so much for that. Napunta tayo kay Kapina. Doon pala sa puto-puto. Please, yung mga supporter ng General Macanas, tulungan nyo. Ipakita nyo, ipadama nyo ang pagmamahal nyo
sa sinasabi niyong lumalaban, nagpapahiwatig, nagpaparating ng mga nangyari sa ating bansa. Maraming salamat.